So mga kapatid, tayo po ay patuloy sa series ng ating paksa. Sino po ang nais ng Diyos na patuloy tayong puspusin ng Panginoon? Amen. Napakahalaga po ang mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga anak ng Diyos ang lumalakad ng matuwid dahil sa pagpupuspos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ang kakulangan ng karanasan sa pagkapuspos ng Espiritu Santo ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang hindi lubusang lumalakad sa kalooban ng Panginoon. At kung mararanasan lamang ng bawat isa ang mapuspos ng Espiritu Santo, wala na pong Kristiyanong magpapasaway. Wala na pong Kristiyanong lalakad sa lihis na kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, isang mensahe ang aking babasahin sa mensahe ng Enticing Spirit. Sabi niya dito, now all things ought to be considered prayerfully first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mga kapatid, ang encouragement ng mensahe, sabi niya, I am positive sure this morning, if men and women could only get into the position of what their soul, their thinking, their attitudes would be perfect in the sight of God. Kung magagawa lang po natin ang ating soul, ang ating thinking, ang ating attitude, ay maging perfect sa mata ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, that would be one of the most powerful church that ever existed. Kung magagawa lang natin, mga kapatid, ang ating mga kaisipan, ang ating pagkataong loob, ang ating mga attitude, ay maging perfect sa mata ng Panginoong Diyos, lilitaw po ang isang iglesyang makapangyarihan. Kailangan po natin, mga kapatid, ang mapuspos lagi ng Espiritu Santo. Sapagkat ito po ay may kakaibang paggawa ng Diyos na mararanasan ang isang napuspos ng ating Panginoon. But church, wala pong napupuspos ng Espiritu Santo na nagkukulan ng pananalangin. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ang isa sa dahilan kung bakit matamlay ang isang Kristiyano, yan ay isang maliwanag na ebidensya ng kanyang kakulangan ng pananalangin, mga kapatid. Amen po ba? Kapag kulang ka sa panalangin, mga kapatid, wala kang kaganakan na magpuri sa Diyos. Wala kang kaganakan bumiyaw, sumigaw, ibigay ang kapurihan sa Panginoon. Kahit hindi na kinakailangan pang sabihin, hindi ka nanalangin, no? O kulang ka sa panalangin. Sapagkat ang ating mga attitude ang siyang higit na namumusa kung ano ang ating naging buhay sa nakalipas na araw, mga kapatid. So mga kapatid, ating tinalakay sa mga nakalipas na linggo ang isang quality na uri ng panalangin. Ang isang napakainam na panalangin sa harap ng Diyos. Ang panalangin kanyang ibinigay na halimbawa, mga kapatid. Hindi po ba ang Matthew chapter 6 verse 9 ang pinakamataas na halimbawa ng uri ng panalangin na maaring idalangin ng isang Kristiyano? Hindi mo kinakailangan ulitin yung sinabi ng Panginoon,
kundi yung halimbawa ng ating Panginoon. Ang kanyang nais ipakita ang isang magandang panalangin ay yung panalangin sa Espiritu, mga kapatid. Yung ating panalangin ay nakapokus lagi sa mga bagay na spiritual, sa kalakasan ng iyong kaluluwa, paano ka magtagumpay sa mga tukso, paano ka lumakas sa Panginoon, paano ka maging maalab sa paglilingkod, paano ka maging matatag, paano ka lumakad pa ng tapat sa iyong salita ng Diyos. Mga kapatid, araw-araw dapat tayo ay lumalakad sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Araw-araw dapat tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos. At ito ang isa sa mga dapat mong ipinalangin sa buhay mo. Na walang salita ng Diyos sa buhay mo na hindi mo malalakaran. Sapagkat pag hindi ka lumakad sa kanyang salita, doon na maraming Kristiyano nagkakasala. Amen? Doon na maraming Kristiyano nagkakamali. Sapagkat pag hindi ka lumakad sa salita ng Diyos, kaninang salita ka lumalakad sa payo ng masama. Amen? So, kahit sa eskwela, kailangan mong lumakad sa salita ng Diyos, i-display si Kristo. Hindi ba minsan ginagawa niyo na lang dahilan ng eskwelahan para ma-justify ang inyong mga kasalanan? Hindi ba mga estudyante? Minsan sinasabi niyo, requirement kasi ito. Pero alam niyo ba, ginagamit niyo na lang dahilan yan, requirement na yan. Pero ang totoo, masaya ka naman talaga dyan. Diba? Natatakpan ang iyong kasalanan dahil sa requirement ito sa eskwelahan. Pero ang di ko maintindihan, mga kapatid, minsan, wala na sa school, ginagawa pa rin ang mga bagay na di kalooban ng Diyos. Amen? So mga kapatid, yan ang isa sa dapat natin ipanalangin. Hindi lang yung sarili mo na lumakas, maging ang mga kabataan na unang target ng diablo. Hindi mo ba masaya ang mga kabataan? Sa school, sa eskwela, pag may mga outing, masaya. Sabi nga sa Bisaya, bibo. Sila ang front lagi sa tukso, mga kapatid. At marami ng mga young people ang naghappy dahil sa pag-aaral. Maraming Kristiyano ang na-influensyahan sa halip na sila ang maka-influensya. Mga kapatid, huwag niyong ikahiya si Kristo. Ano ba ang sabi ng Matthew, mga kapatid? Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Ano bang sabi ng ating Panginoon? Matthew chapter 10, verse 32. Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino man sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Mga kabataan, huwag kayong mahiya na i-display na kayo ay Kristiyano. Kung sa una, hindi nyo siya na ipagtanggol, bumawi kayo. Huwag kayong papayag na gagraduate kayo ng kolehiyo na hindi man lang nakita ang buhay ng Diyos sa inyo. Amen? Minsan kasi ang mga kabataan, mas gusto pa nilang sabayan ang takbo ng kanilang mga kaklase sa school. Diba? Mga anak ng Diyos, sabi nga ni Mordecai kay Esther, hindi maaaring hindi ka managot sa Diyos. Amen? Mga